Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinasisimula natin ang mga simbang gabi. Upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming maawain, paging dapatin mong dinggin ang aming panalangin at pasilayan mo ang nadirimla naming kalooban sa pagdating ng iyong anak, na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor. Ang pahayag ng taong may malinaw na paningin. Ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos. Nang nakakikita sa pangitain, buhat sa makapangyarihan. Nang nabulagta sa lupa, gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda, O Jacob, ng iyong mga tolda, kay ina mo, Israel, ng iyong tirahan. Wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis. Wari punong kahoy na mabango, itinanim ng Panginoon. Matataas na punong sedros sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan. Kapangyarihan niya ay madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos at nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala isisikat mula sa lahi ni Jacob. Lilitaw isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon gunitain pag-ibig mong wagas, at ang kabutihan noon pa may nahayag. Pagkat pag-ibig mo'y hindi magmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan, sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay, at nagtuturo ng kaniyang kalooban. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo.
Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami sa tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Marami na naman tayo dahil simbang gabi. Mga kapatid, ang simula po ng ating simbang gabi sa Ebanghelyo ay hinango natin mula kay San Mateo. At mayroong tanong ang ating Panginoon doon sa mga nais magtanong sa Kanya. Ang tanong niya, saan nanggaling yung authority ni John the Baptist? Sa Diyos ba o sa tao? So hindi agad sumagot yung mga Saduceo o yung mga Pariseo. No? Ang sinabi nila, kung sasabihin natin sa Diyos, ang sasabihin sa atin ni Jesus, bakit di nyo siya sinunod? Kung sasabihin naman natin sa tao, baka magalit sa atin yung mga tao kasi tinuturing nilang propeta si Juan Bautista. Kaya anong sagot nila? Hindi namin alam. Nagtanga-tangahan sila. Nakatagpo na ba kayo ng taong nagtatanga-tangahan? Nakatagpo na kayo. Tanungin nyo nga sa katabi ninyo, naligo ka ba? Hindi ko sasabihin yon, no? So, nagtatanga-tangahan. Bakit tayo nagtatanga-tangahan? Lahat tayo culpable dyan. Ibig sabihin, lahat tayo guilty dyan. Nagtatanga-tangahan tayo kasi gusto nating umiwas sa responsibilidad. Ayaw nating tayo ay utusan, ayaw nating tayo ay managot, ayaw nating tayo ay maging held responsible sa isang bagay, kaya tayo nagtatanga-tangahan. O di naman kaya, ayaw nating malagay sa isang perilous na sitwasyon o delikadong sitwasyon. Kaya ang ginagawa na lang natin, nagtatanga-tangahan tayo. Mga kapatid, sa atin pong unang pagbasa, narinig natin na sinabi doon sa orakulo, doon kay Balaam, nanghihingi siya ng malinaw na paningin. Sa Biblia, mga kapatid, maraming ibig sabihin ang malinaw na paningin. Pero isa sa mga pinakamatitingkad na meanings nito ay yung dapat nating malaman kung ano ang tama at mali. Kung ano ang banal at kung ano ang kasalanan. Kung ano ang kalooban ng Diyos at hindi niya kalooban. Sa ating pong ebanghelyo, mga kapatid, malinaw. Alam nila, alam ng mga Saduceo, nung mga Pariseo, ang talagang sagot. Pero hindi nila sinagot. Bakit? They don't want to be held responsible na magbago, na sumunod kay Juan Bautista, and eventually maniwala kay Jesus at sumampalataya. Ano naman ang epekto sa atin ito, mga kapatid? Ngayon pong mga simbang gabi,
asahan ninyo, siksikan ng simbahan. Siksikan yan. Hindi pa ngayon, mamaya, pagkatapos ng sermon, darating na sila. Okay? So, bakit nagsisimba lang ang tao kapag simbang gabi? O sabihin na natin hindi simbang gabi, bakit nagsisimba lang ang tao sa Kwaresma, mahal na araw? Pero for the rest of the year, hindi niya makikita yung ilang katabi niyo dyan. Bakit? Because of convenience? Because of ulterior motives? Or yung simbang gabi? Kung hindi, every Sunday. And yet, we are like the Pharisees. Hindi namin alam. Nagtatanga-tangahan. Ay, ganun ba? Kailangan bang magsimba sa linggo? Ay, Father, meron akong ginagawa. Ay, Father, may trabaho ako. Ay, Father, nagpapahinga ako. Pagod ako ng isang buong linggong trabaho. You will hear a myriad of reasons. Pero sinabi nga po mga kapatid sa kasabihan, kung gusto, maraming paraan. Kapag ayaw, kayo na ang nagsabi. Mga kapatid, simulan natin ang simbang gabi na ito na i-renew yung ating conviction sa pananampalataya natin sa Diyos. Pananampalataya natin kay Kristo. Maging consistent tayo sa atin pong responsibilidad bilang mga Katoliko. Hindi lamang sa pagsisimba, kundi patuloy na pagsalig sa katotohanan at paggawa ng mabuti. Ito po ang una nating ipagdasal habang tayo ay nagdiriwang at nagmimisa habang papalapit ang pagdating ng kapanganakan ng ating Panginoon. Ito po ang ating gawing simula. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa bawat panalangin po, ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway buong tapang nilang maipangaral ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may kapangyarihan naway matapat na maglingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga magulang sa pamamagitan ng kanilang ginagampanang responsibilidad ay maituro sa kanilang anak na mamuhay na hindi naghahangad na magkamal ng salapi, kundi magmahal sa bayan at Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Ang mga yumao naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Ito alak at tinapay, mga
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ang pinakikinabangan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos sa makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. At ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakilanman. Sa pamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.